Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News 1 hour ago. Sabi, Quezon City Mayor Joy Belmonte identified some of the reasons she sees, yung nakita niya, sees for the severe flooding in the city. Kasi halos lahat na ng parte ng Metro Manila kahapon hanggang ngayon is binabaha. So, isa ang Quezon City. So, anong dahilan? Ito, pakinggan natin. Ito ang payag ng butihing mayor. Yung mga lugar na dating hindi binabaha ay binabaha na. Nung inimbestigahan po natin, may kinalaman sa pagpapatayo ng bagong infrastrukturang programa ng ating national government. Like the MRT-7. At yun, ito ang pinakamalaki. Flood control programs ng DPWH na maaaring hindi pa nila natatapos o kaya hindi masyado nilang napag-isipan. Nako, matindi ito. Flood control projects. Mayor na mismo ang nagsasabi, to me, isa sa mga magagaling na mayor sa Pilipinas, itong si Mayor Belmonte. Ang laki kaya ng income ng Quezon City. Ito yung mga good government, city of good governance. Quezon City, Baguio City, Pasig City, tama si Mayor Bico Soto. Pasig City, included na yan ang Ormoc City, ano pa? Of course, Davao City. Ito yung mga magagaling na mayor. So, ang magaling na Mayor Joy Belmonte, sinasabi niya, mga flood control projects ng DPWH, hindi pa natatapos o kaya hindi nila masyadong pinag-isipan. Magising na kayo. Again, SONA ng Pangulo last year, ipinagmayabang 5,500 flood control projects natapos na. Palakpak ang mga kongresista, mga lawmakers. After 2 days, napahiya sila sa bagyong kalimutan ko na, Karina. Ngayon, Bagyo Krising at saka Habagat. Grabe. Flood control projects, nasaan na? Yun ang hanap ng taong bayan ngayon. Tapos, MMDA, ang bilis magsalita. Kuwan kaagad, ano ito? Dolomite Beach kaagad. Duterte kasi, lahat na lang na pwede nilang isisi sa Duterte administration, binabanatan na nila. Salamat naman sa DNR dahil sinagot niya ang observation ng MMDA na sabi ng DNR na dapat magkaroon tayo ng science-based assessment kung ano talaga ang sanhi ng baha. Huwag isisi kaagad sa Dolomite Beach Project. Sabi ng DNR, ang isang rason dyan is climate change kasi yung dalas ng ulan at saka yung dami ng ulang bumabagsak hindi na katulad ngayon. Nadagdagan pa ng mga may climate change na, nadagdagan pa ng mga flood control projects na hindi na pag-isipang mabuti na ipinagmayabang pa sa SONA. Yun na. Tayo na ngayon. Nandito na tayo ngayon. Tapos, ang sabi ng Pangulo, anong long-term solution?
magtanim daw tayo ng puno. Well, there's nothing wrong sa pagtatanim ng puno. Agree ako dyan. Kailang, depende rin sa mag-implement. Kung DNR lang, I'm sorry kasi wala na, mulat sa pool. Halos yearly, may budget ng tree planting. Kailang wala namang nangyayari. Panahon ng Pinoy administration, malala ko yan, National Greening Program to combat the negative effects of climate change. Billions of pesos ang nai-release. Anong mga itinanim? Nakita ko, along the kalsada, tinanim lang mga flowering trees kunuhay. Na ngayon, wala na. So, hindi sapat yung sinasabi ng Pangulo na tree planting ang solusyon. To me, yung totohanan na flood control projects na less corruption. Hindi mo naman maiwasan yung percentage. Kasi yung kilala ko, nakapagsabi, panahon daw ni PRRD, yung mga infrastructure projects, mayroong porsyento, kailang nasa lang daw, 5 to 10% ang inaalaw. Hindi mo maiwasan. Ngayon, ibang-iba. Kung si Mayor Magalong pa ang pakinggan natin, aabot daw ng 45% ang nawawala sa pundo. Lalo na sa flood control projects. So, sana ngayon, kawawa ang mga binabaha. Ngayon, binabatikos ang palasyo. Number 1 na binabatikos. Bumabaha na ang inuuna pa paglalagay ng tarpaulin ng Pangulo tungkol sa kanyang zona. So sa grabing batikos, nag-utos ang Malacanang, itigil nyo yan. Paglalagay ng mga tarpaulin, kailang late na, nabatikos na. Isa pa, issue ngayon, pinag-uusapan sa social media. Mayroong isang delivery company, pinagmalaki niya, nag-deliver siya ng Alaska king crab sa Office of the President. Nako! Parang hindi pa ako nakatikim niyan. Kailang mahal daw. So, usapan sa social media na kapal ng mukha ninyo, sabi ng mga comments na basa ko, pera ng taong bayan, nagpapakasarap kayo habang naghihirap ang taong bayan, Alaskan king crab. Okay. So, salamat, Mayor Joy Belmonte, sa inyong nakitang dahilan, flood control projects ng DPWH na hindi natapos o kaya hindi masyadong napag-isipan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan.